Sa simula ng pelikula, makikilala natin ang swimmer na si Hailey Keller na nakikipagkumpetensya sa University of Florida. Hindi siya nanalo at sa oras na yun ay naalala niya kung paano siya pinapasaya ng kanyang ama noong siya ay hindi nanalo noong siya ay bata pa. Pagkatapos niyang maligo ay binuksan niya ang kanyang locker at nakita niyang tumatawag sa kanya ang kanyang kapatid na si Beth. Sinabi nito na sinusubukan niya siyang tawagan buong umaga kaya sinabi ni Hailey na abala siya sa pakikipagkumpetensya. Sinabi sa kanya ni Beth na ang kanilang lugar ay malapit ng tamaan ng isang malakas na bagyo sa lalong madaling panahon, at nag-aalala rin siya sa kanilang ama dahil hindi niya ito matawagan. Natatakot si Beth na baka hindi lisanin ng kanilang ama ang kanilang bahay at sa halip ay manatili na lang doon habang may malakas na bagyo. Sigurado si Hailey na nasa mabuting kalagayan ng kanilang ama, ngunit nangako pa rin na dadaanan niya ito at susuriin para mapanatag ang kanyang kapatid. Ngunit ang natatakot na si Beth ay muling ipinaalala sa kanya na napakadelikadong magmaneho papunta sa kanilang ama dahil ang bagyo sa kanilang lugar ay signal number 5. Hindi sineryoso ni Hailey ang sinabi ni Beth at tumungo sa kinaroroonan ng kanyang ama habang bumubuhos ang ulan. Habang nasa daan ay tinatawagan niya ang kanyang ama ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Samantala, patuloy na lumalala ang pag-ulan at hindi nagtagal ay huminto si Hailey sa isang checkpoint kung saan nakatagpo niya ang dating kasintahan ni Beth na si Wayne na isang pulis. Sinabi niya sa kanya na hindi na maaari pang magpatuloy dahil nagbago ang takbo ng bagyo at didiretso na ito sa lugar nila. Sinubukan ni Hailey na hikayatin siya na payagan siya dahil kailangan niyang tingnan ang kanyang ama ngunit hinimok siya ni Wayne na bumalik para sa kanyang sariling kaligtasan. Kaya naman hiniling niya kay Wayne na tingnan ang kanilang ama sa halip at nagkunwari na lumiko gayunpaman, pagkatapos mabigo na makausap muli ang kanyang ama ay mabilis niyang dinaanan ang pulisya at nagpatuloy. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating si Hailey sa bahay ng kanyang ama, sa loob ay binati siya ng kanyang aso na si Sugar ngunit ang kanyang ama ay wala kahit saan. Nakipag-ugnayan siya kay Beth sa pamamagitan ng video call at ipinapalagay na maaaring nasa lumang bahay nila ang kanyang ama. Sinabi ni Beth na posible na naibenta na ito pagkatapos ng diborsyo ng kanilang mga magulang, ngunit nagpasya pa rin si Hailey na pumunta doon. Sinubukan ni Beth na kausapin siya upang tigilan na ang kanyang mapanganib na paglalakbay at pinayuhan siyang humanap ng masisilungan, ngunit hindi siya pinansin ni Hailey. Dinala niya si Sugar at pumunta siya sa kanilang lumang bahay, at pagdating doon ay nakita niyang nakaparada ang kotse ng kanyang ama sa labas kaya masaya niya itong ibinalita sa kanyang kapatid. Pumasok si Hailey sa loob at tinawag ang kanyang ama ngunit wala itong tugon. Ginalugad niya ang bawat silid at kinumpirma na walang tao doon. Muli niyang tinawagan ang numero ng kanyang ama at biglang narinig na tumutunog ang telepono nito sa malapit. Habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang nangyari ay biglang nabasag ang bintana dahil sa bumagsak na puno, at sa sandaling mawala ang kanyang takot ay nagpasya siyang pumunta sa basement habang si Sugar ay tumatahol ng paulit-ulit sa pasukan. Sa basement na madilim at marumi ang sahig ay kinailangan niyang gumapang, dito ay natuklasan niya ang mga inabandunang kasangkapan at natagpuan niya ang kanyang ama na si Dave na nakadapa at walang malay. Ang natatakot na si Hailey ay ipinaharap si Dave at kinumpirma na ito ay buhay pa. Maya-maya ay napansin niya ang malalalim na mga sugat sa balikat nito. Agad niyang sinimulan ang pagkaladkad sa kanyang ama patungo sa labasan kung saan naghihintay sa kanila ang di mapakali na asong si Sugar. At nang makarating sila sa hagdanan na papunta sa itaas ay isang napakalaking buwaya ang umatake sa kanila. Sa kabutihang palad ay nagawang makapagtago ni Hailey kasama ang kanyang ama sa likod ng mga tubo sa tamang oras dahilan para hindi sila maabot ng mandaragit, ngunit hindi sila makalabas sa basement. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagkamalay na si Dave at sinabi kay Hailey na ang lugar ay puno ng mga buwaya. Tumugon siya na nakita na niya ito at nagtataka kung paano nakapasok ang mga mandaragit sa kanilang lugar. Si Dave na nahahapo ay sumagot na maaaring dumaan sila sa isang drainage pipe mula sa lawa. Hindi nasisiyahan si Dave na pumunta doon si Hailey at sinabihan siyang umalis na iginigiit na hindi niya kailangan ng tulong. Pero syempre ay hindi naman siya pababayaan ni Hailey. Ipinaalam sa kanya ni Hailey na napakalapit na ng bagyo sa Kenyal at matagal nang lumikas ang lahat ng residente. Bukod sa sugat sa balikat ay napansin niya na ang kanyang ama ay may bukas na bali sa binti kaya nagpasya siyang humingi ng tulong gayunpaman. Lumalabas na ang telepono ni Hailey ay naiwan sa likod ng mga tubo. Sa kabila ng panganib ay nagpasya si Hailey na umalis sa ligtas na lugar. Habang hinahanap niya ang kanyang telepono ay pinag-uusapan nila ng kanyang ama ang pagkabigo ni Hailey sa kompetisyon kaninang umaga. Nag-aalala siya na baka mawala ang kanyang scholarship kapag hindi niya pinagbuti ang kanyang pagganap, kaya naman sinubukan ni Dave na pasayahin siya tulad nung siya ay bata pa ngunit hindi niya ito ikinatuwa.
Sa lalong madaling panahon ay nakita niya ang telepono, ngunit bago pa niya mapindot ang 911 ay isang buwaya ang lumitaw sa kanyang likuran. Muli niyang naibaba ang kanyang telepono sa takot at nagmamadaling pumunta sa kanyang ama, ngunit sa huling sandali ay nakagat ng buwaya ang kanyang binti. Habang nakikipaglaban sa mandaragit ay nakatagpo siya ng isa pa, nakipaglaban siya sa mga ito gamit ang anumang bagay na maaari niyang makuha. Samantala, ang isa sa mga buwaya ay natapakan ang kanyang telepono dahilan para mawala ang kanyang pagkakataon na makahingi ng tulong. Di nagtagal ay nakita niya sa sahig ang isang screwdriver, ginamit niya ito upang masaktan ang buwaya ng ilang beses na binibigyan siya ng panahon upang makapagtago sa loob ng dingding. Sa wakas ay umalis ang mga buwaya, at si Hailey ay kumuha ng flashlight upang suriin ang kanyang nasugatan na binti. Hindi na tumila ang ulan dahilan para magsimulang bumaha sa basement. Lumabas si Dave mula sa likod ng mga tubo at sinubukan na mag-isip ng paraan upang makalabas. Sa oras na iyon ay sumigaw si Hailey at tinanong ang kanyang ama kung nakabalik na ang mga buwaya, at iminungkahi din niyang pumunta siya sa harap ng bahay para humingi ng tulong. Gayunpaman, nakarinig si Dave ng ilang ingay kaya malamang na nasa malapit pa rin ang mga mandaragit, kaya nagpa siya si Hailey na umalis sa kanyang pinagtataguan at maingat na pumunta sa daan patungo sa kalye. May napansin siyang tatlong tao sa may gasolinahan sa tapat ng bahay at agad itong ipinaalam sa kanyang ama. Nagsimulang sumenya si Hailey gamit ang flashlight na umaasang mapapansin nila. Samantala, masigasig na hinahakot ng tatlong magnanakaw ang lahat ng bagay na maaaring ilagay sa kanilang bangka mula sa tindahan at nagpaplano na kung paano gagastusin ang pera mula sa pagbibenta ng mga ninakaw na produkto. Di nagtagal ay napansin ng isa sa mga magnanakaw ang liwanag na nanggagaling sa rehas na bakal at nagpa siya na lumapit sa kabila ng mga di pagsang-ayon ng kanyang mga kasama na huwag pumunta doon. Habang sinusubukan ng lalaki na pumasok sa loob ng bahay, inatake ng isang buwaya ang babae sa bangka. Nang marinig ang pagsigaw nito, ang magnanakaw ay natakot ngunit inatake din siya ng mandaragit. Samantala sa tindahan, ang pangatlong magnanakaw ay kumukuha ng mga pagkain. Sinubukan ang sugatan niyang kasabwat na balansya sa panganib at hinihimok siyang umalis sa tubig. Hindi naiintindihan ng lalaki kung ano ang nangyayari, at sa oras na iyon ay inatake ng buwaya ang lalaki sa labas. Gustong tumakbo ng natatakot na lalaki ngunit huli na ang lahat. Si Hailey ay labis na natakot na nanunood habang nangyayari ang mga ito at napagtanto na kailangan nila ng kanyang ama ng isang bagong plano. Hindi nagtagal ay naalala ni Dave na may isa pang daan palabas ng basement. Sinabi niya kay Hailey na may daanan na tinatawag na hatch sa harap ng bahay na patungo sa pangunahing hagdanan. Inutusan siya ng kanyang ama na lumipat sa pundasyon hanggang sa matamaan niya ang isang pader kung saan ang mga tubo mula sa basement ay pataas sa kanilang bahay. Kinuha ni Hailey ang flashlight at sinunod ang utos ng kanyang ama. Sa wakas ay nakarating siya sa hatch ngunit hindi niya ito mabuksan dahil nahaharangan ito ng mabibigat na kasangkapan sa loob ng bahay. Narinig ni Sugar si Hailey na sinusubukan na pumasok at masayang lumapit sa hatch, ngunit lahat ng mga pagtatangka ni Hailey na mailipat ang mga kasangkapan at buksan ito ay walang saysay. Nanatiling nakakulong ang mag-ama at mabilis na binaha ang basement, ngunit pagkaraan ng ilang oras ay nagkaroon sila ng bagong pagkakataon na makaligtas. Sa pamamagitan ng rehas na bakal, nakita ni Hailey si Wayne na papalapit sa kanila sakay ng bangka ng pulis. Siya ay tumungo sa loob ng bahay habang ang kanyang kasama ay nananatili sa labas. Si Hailey at Dave ay sumisigaw ng malakas ngunit si Wayne ay patuloy na naghahanap sa bahay at hindi sila naririnig dahil sa bagyo. Sa wakas ay nakarating si Wayne sa hagdan na patungo sa basement, at nang marinig ang mga boses ay naghanda na siyang bumaba. Binalaan siya ni Hailey at Dave tungkol sa mga buwaya, at sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang partner para sa backup. Gayunpaman sa labas, ang ilang mandaragit ay inaatake na ang kanyang partner. Sa loob lang ng ilang segundo ay isang buwaya ang nakalapit kay Wayne, kinaladkad siya nito papunta sa tubig. Sinubukan ni Hailey na lumapit para tumulong ngunit huli na ang lahat, pagkatapos ay sinundan ng buwaya si Hailey ngunit nagawa niyang pumasok sa likod ng mga tubo sa tamang oras. Sa kawalan ng pag-asa ay umiyak siya sa dibdib ng kanyang ama dahil sa takot na hindi na sila makakatakas sa lugar na iyon. Ngunit tiniyak sa kanya ni Dave na may maiisip silang plano. Ipinaalala niya kay Hailey kung paano siya nahihirapang pigilan ang kanyang hininga noong siya ay bata pa lang, ngunit dahil sa tiyaga ay nagawa niya ito kaya hinimok siya ng kanyang ama na huwag sumuko tulad ng dati. Inutusan ni Dave si Hailey na pumunta sa hagdanan, habang sinisimulan niya ang pagpalo sa mga tubo upang mapunta sa kanya ang atensyon ng mga mandaragit. Nagawa niyang madala ang isang buwaya sa isang bitag at maharangan ito gayunpaman.
Ang pangalawang buwaya ay patuloy na umiikot sa hagdan. Sumigaw si Hailey sa kanyang ama na hindi sila makakatakas sa ganitong paraan at susubukan niyang makalabas sa drainage pipe. Sinubukan ni Dave na pigilan siya dahil napakadelikado ng tubo na yun dahil doon dumadaan ang mga buwaya. Ngunit si Hailey ay hindi pinansin ang kanyang payo at hindi sumuko. Hindi nagtagal ay nakarating si Hailey sa loob ng drainage kung saan natuklasan niya ang katawan ni Wayne at isang pugad ng buwaya na may maraming itlog. Habang ang nabibigla na dalaga ay patuloy na lumilingon sa paligid, isang buwaya ang papalapit sa pugad. Maingat na hinila ni Hailey ang katawan ni Wayne patungo sa kanya at kinuha ang armas nito. Sa oras na yun ay biglang lumitaw ang isang buwaya sa kanyang harapan at kinagat ang kanyang kamay na may hawak na baril, ngunit ang dalaga ay nakapagpaputok ng ilang beses. Nang marinig ang mga putok, natatakot na tinawag ni Dave ang kanyang anak at sumagot naman si Hailey na siya ay nakapatay ng isa pang buwaya. Sa kabila ng kanyang bagong pinsala ay nagpatuloy si Hailey, pinigil niya ang kanyang hininga at lumangoy papunta sa drainage pipe. Halos marating na niya ang labasan nang mapansin niya ang isang buwaya na lumalangoy, buti na lang at hindi siya napansin nito. Di nagtagal ay nakalabas siya sa lawa at maingat na lumangoy patungo sa ibabaw. Ngunit isa sa mga mandaragit ang sumugod papunta sa kanya. Binilisan ni Hailey ang paglangoy at nagawa niyang makarating sa pampang sa tamang oras. Samantala, ang tubig ay halos mapuno na ang basement kaya si Dave ay kumakapit sa kisame upang maiwasan ang pagkalunod. Pag-ahon sa tubig ay nakita ni Hailey ang mga helicopter na lumilipad, ngunit napagtanto niyang walang makakapansin sa kanya. Nagpasya siyang huwag mag-aksaya ng oras at agad na tumakbo papasok ng bahay. Kumuha siya ng mga gamit at sinimulang sirain ang sahig na sinusubukan na iligtas ang kanyang ama na sa oras na yun ay nalulunod na. Sa wakas ay nakagawa ng butas si Hailey sa sahig at hinila ang kanyang ama mula sa tubig, ngunit sa kanyang takot ay natuklasan niyang hindi na ito humihinga. Desperado na sinubukan niyang buhayin ito gamit ang resuscitation, ngunit hindi ito gumagana. Sa kawalan ng pag-asa, marahas niyang pinalo ang dibdib ng kanyang ama at muli itong nabuhay. Lumabas sila ng bahay at nakita na baha na ang mga lansangan, napagtanto na hindi sila makakaalis gamit ang sasakyan. Nagbabala si Dave na malapit nang sumabog ang dam, at sinabing ang tanging pagkakataon nila para mabuhay ay makuha ang bangka ng mga magnanakaw na naiwan sa gasolinahan. Gayunpaman ay hindi magiging madali ang pagkuha nito dahil ang mga buwaya ay mabilis na tumutugon sa anumang tilamsik sa tubig. Kung magagawa nilang maingat at tahimik na tumawid sa kalye ay hindi sila mapapansin ng mga mandaragit. Kinuha ni Dave si Sugar at dahan-dahan silang naglakad patungo sa gasolinahan. Sa oras na yun ay biglang lumitaw ang isang buwaya sa tabi ni Dave at Hailey kaya huminto sila dahilan upang daanan lang sila nito. Sa hindi inaasahang pangyayari ay huminto ang buhos ng ulan, ngunit ang tunog ng kulog at ang hiyawan ng mga sirena ay nagpapahiwatig na paparating na ang bagyo. Wala na silang oras upang maingat na tumawid sa kalye, kaya sinabi ni Dave kay Hailey na kailangan niyang mabilis na lumangoy papunta sa bangka. Hinikayat niya ang kanyang anak sa tagumpay, tulad ng ginawa niya sa kanyang pagsasanay maraming taon na ang nakalilipas. Dahil nakaramdam ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan, sumisid si Hailey sa tubig at nilampasan ang malalaking mandaragit saka lumundag sa bangka at pinaandar ang motor nito. Mabilis na pinatakbo ni Hailey ang bangka patungo sa kanyang ama at tinulungan sila ni Sugar na sumakay sa bangka, ngunit sa oras din na yun ay nabasag ang dam at isang malakas na agos ng tubig ang tumatangay sa lahat ng dinadaanan nito. Ang kanilang bangka ay inabutan ng alon at tumama sila sa bintana ng kanilang sariling tahanan. Bumaligtad ang bangka dahilan para anurin sila ng tubig. Umakyat si Hailey sa mesa na nasa kusina at nakitang papalapit na ang mga buwaya. Samantala, pumunta si Dave sa hagdan patungo sa ikalawang palapag na may dalang mga flare. Dahil sinusubukan na iwasan ang mga buwaya, naghanap si Hailey ng ligtas na lugar at hindi nagtagal ay nakita niya ang radyo ng pulisya sa tubig. Sa kabutihang palad ay gumana ito, at si Hailey ay nakahingi ng tulong para sa kanila ng kanyang ama. Habang naglalakad patungo sa ligtas na lugar ay huminto si Dave upang kunin si Sugar at tinawag si Hailey, ngunit nakita siya ng isang buwaya na umatake sa kanya at kinagat ang kanyang braso. Nang marinig na nasa panganib ang kanyang ama, mabilis niya siyang pinuntahan ngunit ngayon ay siya na ang hinahabol ng buwaya. Nagawa niyang magtago sa shower cabin, habang si Dave ay sinusubukan na asikasuhin ang kanyang sugat. Napagtanto ni Hailey na hindi siya maaaring magtago ng matagal sa shower, kaya nagpasya siyang akitin ng buwaya sa isang bitag. Pagkalabas ng banyo ay nahanap niya ang kanyang ama, at sa wakas ay nakarating na sila sa ikalawang palapag.
Pagdating doon ay biglang nakita ni Hailey ang isang rescue helicopter sa labas at nagmamadaling pumunta sa bintana at sumenyas gamit ang isang flare, ngunit sa halip na ang mga tagapagligtas ang makakita sa kanya ay isang buwaya ang lumapit at binasag ang bintana at pumasok sa loob ng bahay. Sinabi ni Hailey sa kanyang ama na umakyat sa bubong habang sinusubukan niyang mapaalis ang mandaragit nang bigla siyang nakagat sa braso. Ang buwaya ay hinila siya papunta sa ilalim ng tubig na patuloy siyang binabaliktad. Habang ipinaglalaban niya ang kanyang buhay, maraming alaala ng pagkabata ang naalala niya. Di nagtagal ay natuklasan niya ang isang nahulog na flare, kinuha niya ito at itinutok sa mata ng buwaya. Si Hailey ay nakatakas mula sa bahay sa pamamagitan ng sirang bintana at sinubukan na umakyat sa bubong, ngunit muli siyang naabutan ng mandaragit. Sa kabutihang palad ay naghihintay na sa kanya ang kanyang ama sa bubong, at sa kabila ng kanyang malubhang pinsala ay tinulungan siya nitong umakyat. Sa wakas ay makakahinga na ng maluwag sina Dave, Hailey, at ikaw, sa isang ligtas na lugar. Hindi nagtagal ay napansin nila ang mga ilaw ng isang rescue helicopter sa kalangitan, at si Hailey gamit ang kanyang huling lakas ay sumenyas dito gamit ang isang flare, habang ang kanyang ama ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!